Ayun, isang mapagpalang linggo sa ating lahat mga kapatid. Welcome sa ating online celebration ng Lighthouse International Fellowship. Minsan pa po ako po si Pastor Mark at patuloy ko po kayong wini-welcome sa ating gawain through online. Ayan po. Welcome po sa ating gawain at I hope and I pray na patuloy po tayo nagsusupport sa ating gawain nito. At dinideklara ako sa pangalan ng Panginoong Jesus na ikaw ay iingatan ng Panginoon at ang Diyos sa buhay mo ay napakabuti. Bibigyan kanya ng kapayapaan at ang Diyos ay mabuti sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Ayan. Kaya tunay po na ang Diyos ay napakabuti sa ating buhay. Kaya sabi mo ngayon pa lang, ngayong umaga pa lang ito or hapon man or gabi man, sabi mo sa sarili mo, napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Ayan. Medyo i-encourage mo rin yung katabi mo kung may kasama ka dyan. Mabuti ang Diyos sa buhay mo. I-declare mo yung kabutihan ng Lord sa buhay niya. Ayan. So, ano man yung pinagdadaanan natin, equal po tayong lahat. Ang Diyos ay napakabuti sa buhay natin. Ang Diyos ay magbibigay sa atin ng kapayapaan. Ano man yung pinagdadaanan natin. So, because our God, He is the Prince of Peace. Ayan. So, bago po tayo dumako sa ating bagong topic ngayon, gusto ko lang po balikan natin yung ng konti, ng bahagya, yung ating napag-usapan last time. So, ito ay tungkol sa trust, 'di ba? Tungkol sa pagtitiwala. Ang pagpapalang bunga ng pagtitiwala, yun po yung title natin na matatagpuan po natin sa Book of Jeremiah chapter 17, 'di ba? Nakita po natin yung dalawang bagay doon, yung comparison ng pagtitiwala sa tao at ng pagtitiwala sa Diyos. So nakita natin doon na sinasabi ni Jeremiah, may dalawa siyang comparison na kapag ikaw ay nagtiwala sa tao, maaring ito ay mauwi sa kapahamakan. Sabi nga, curse is the man who trusts sa kanyang kapwa tao. Diba? Kapag nagtitiwala ka, ikaw ay maaari kang makaranas na sumpa, diba? So, yung background kasi nun is yung mga tao doon, yung mga yung mga Babylonians, diba? Ay yung mga Israelita, diba? Gumagawa sila yung mga taga-Huda, gumagawa sila ng Diyos-Diyosan na talagang kinagalit ng Panginoon. So, ginagawa nilang Diyos. Ito yung Diyos-Diyosan nilang si Asherah na gawa lamang sa I don't know kung bato or something, di ba? So, yung Lord natin is nagkaroon ng jealous. So, kaya sila kinurse. So, kung ganong klaseng tao ang pagtitiwalaan mo, ay talagang mananatili sa iyo yung sumpa ng Panginoon. At blessed is the man who trusts in the Lord. So, kasi pag nagtitiwala ka sa Lord, talagang yung nandoon lahat package. Nandoon yung guidance niya, nandoon yung right instruction sa buhay mo. Kung ikaw, lalo na kung ikaw ay nakakaranas ngayon ng kalituhan, ng kabalisaan, at least pag may instruction ka ng Lord, ililid ka nito sa right direction ng buhay. So, nandoon din, pag may right direction, talagang yung blessing ng Lord is ma-experience mo sa iyong pamumuhay. So, ito yung epekto ng trust. Lagi may produkto yung trust natin, kung saan ba natin to inilalagay, kung inilalagay ba natin to sa tao or sa ating Diyos na makapangyarihan, sa tao ba na limitado or sa Diyos natin na hindi nalilimitahan. So, yun po yung last time na pinag-usapan natin, yung paglalagay mo ng pagtitiwala. So, you are blessed kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon. So, ayun po. And now po, paano ba natin i-express yung trust na yan? Siyempre, through prayer. Diba? So, express natin yung ating pagtitiwala sa Panginoon through prayer. So, right sa mga oras na to, yun po yung ating pag-uusapan sa
sa umagang ito. Ang title po natin sa umagang ito ay Teach Me How to Pray. Ayan. Teach me how to pray. Makikita po natin yung ating text sa New King James Version ng Book of Luke chapter 11 verse 1 hanggang 4. Sabi dito, kung may Bible po kayo, Now it came to pass as he was praying in a certain place, when he sees that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray as John also taught his disciples. So he said to them, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted to us. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. So, atin po ipag-pray yung ating pag-uusapan sa umaga ito. Aming Diyos na dakil at makapangyarihan sa lahat, Lord, tinataas po namin sa inyo yung salita, Panginoon, na aming pag-aaralan, pagbubulay-bulayan, Panginoon, to help us, Panginoon, kung paano po manalangin, Panginoon, and also at ito, Lord, ay makakatulong, Panginoon, sa amin, sa pamumuhay namin bilang isang Kristiyano, kung paano po kami ay mananalangin, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng tinuro mong panalangin, Panginoon, sa pamaraanan ito, Panginoon. Lord, I pray sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na i-guide kami, Panginoon, na magawa po namin ng tama, ng right, Panginoon, at matutunan po namin, Panginoon, ang kaugalian at kahalagahan ng pananalangin bilang isang mananampalataya. Let your move right now, God, through your Spirit, in Jesus' name. Amen. So, yun. Isang pa, yung title natin sa umagang ito ay Teach Me How to Pray, an approved pattern. So, ito ay apropadong pattern ng pananalangin. So, ayan. May tanong lang ako. Ayan, tanungan ulit tayo. Sino dito na-experience mo na yung pinag-lead ka mag-prayer? Ayan, di ba? Whether sa school nyo, sa work, sa party, yung mga relatives mo, ayan. Ako simula naging Christian ako, ito yung naging role ko eh. Pag may mga gathering kami sa relatives namin, mga party, sa mga pamangkin ko, ayan, mga kapatid ko, ayan, ako yung pinagle-lead nila sa prayer. So, ganun pala pag nagsishine sa'yo si Jesus, na ikaw, yun ay magiging duty mo sa pamilya nyo, na ikaw ay prayer. So, ikaw personally, ano ba yung naging epekto sa'yo or ano yung naging initial reaction mo kapag ikaw ay pinagpe-pray? Diba? Yung iba dito, sigurado ako yung iba nahihiya, diba? Yung iba natatakot, yung iba na-awkwardan, diba? Yung iba nagiging, diba, pag pinag-lead ka sa church nyo, diba, pinag-lead ka ng leader mo or ng pastor mo, sabihin mo, ba't ako? Diba? Nagiging paniki ka. Diba? Yung mga ganong nagiging paniki. Dahil, yun nga, na-awkwardan ka, nahiya ka, kaya nagtuturo ka. Diba? Diba? Pag yung ikaw ay pinagpe-pray. So, maaring iba dito, mahiyain talaga. Diba? Ay, next time na lang. Diba? Mga ganun. Yung iba, talagang nagtatago pa, 'di ba? Ako nung elementary ako, nagtatago pa ako sa pag ako na yung magle-lead mag-pray. Nung elementary ako, tatago ako sa CR. Ayoko mag-pray, 'di ba? May iba nahihiya. So, meron din naman na yung iba hindi nahihiya, yung iba hindi natatakot. Extreme naman, 'di ba? Yung tipong pag nagpe-pray sila, talagang nagtatumbling pa, yung iba tumutulo pa yung laway, di ba?
Yung iba talagang nilalakasan pa yung boses nila, yung gumagamit ng matataas na uri ng pananalita na hindi mo maintindihan. Talaga extreme sa prayer talaga, sumisigaw pa, talagang naka-live pa, 'di ba? Talaga may camera pa, 'di ba? Yung may sinabi si Jesus sa ganyang uri ng mga nanalangin na ganyan, mga extreme, 'di ba? Ang sabi ni Jesus is hypocrite daw yung mga ganyan. 'Di ba? Sorry, hindi yan sa akin ang galing kay Jesus ha. Pag binasa nyo, ito para may pag binasa nyo sa Matthew chapter 6 verse 5 hanggang 8, yan. Makikita mo diyan na may instruction and nagtuturo rin si Jesus ng right manner pag nagpe-pray, 'di ba? Sabi nga is pumunta ka sa isang silid, sarado mo. Doon ka manalangin. Pero yung mga ganong klaseng yung nagpapa-impress sa iba pagdating sa prayer, imbis na si Lord yung ini-impress. Sabi nga ni Jesus is nabigay na sa kanila yung kanilang ginagawa. Kumbaga, makikita mo dun dahil nga yun sa ginagawa nila na kahipokritohan ay bayad na yan, sabi ni Jesus. So pag nagpe-pray tayo, ito may right manner, 'di ba? Yung papasok ka sa silid, so ganon. Ito naman yung prayer na dito na pag-uusapan natin ay common prayer din. Naririnig natin siya. Pero ito po ay hindi po para kabisaduhin. Ayan na. Hindi po para kabisaduhin. Ayan, inuulit ko lang. Itong prayer na to ay hindi para kabisaduhin. So ito ay pattern ni Jesus kung paano ba mananalangin. So kung babalikan natin yung verse 1 ng chapter 11 ng Luke, sabi, "Now it came to pass as he was praying in a certain place, when he sees that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray as John also taught his disciples." So ito, merong isang disciple si Jesus na lumapit sa kanya at nagpapaturo manalangin. Dahil si Jesus yung master talaga pagdating sa pagpe-pray. Talagang lifestyle ni Jesus ang pananalangin. So actually katatapos lang ni Jesus mag-pray dito nung nilapitan siya ng isang disciples para magpaturo manalangin. Dahil nagkaroon siya ng tawag nito ng hindi ko siya masabi, yung banal na inggit ba yun? Yung parang yung magandang inggit yung maganda yung pagkainggit niya kay John, kasi sabi niya kay Jesus, Lord, turuan mo ko ng manalangin kagaya ng pagtuturo ni John kung paano manalangin sa kanyang mga disipulo. So ganon yung approach nung isang disciples kay Jesus. So si Jesus naman, dahil nakikita niya sincerity sa disciple niya na yon, nagpapaturo manalangin, ito ay tinuruan niya. So sige, ganito, pag mananalangin ka, ganito ang sabihin mo, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, yan, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted to us, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. So itong prayer na to, hindi para siya kabisaduhin. So ito, siguro minsan sa buhay nyo, kung matatagal na kayong Kristiyano, actually tinuro din to ng mga teacher natin sa mga bata, sila Sister Ninya, kung paano ba yung tamang pananalangin, di ba? So minsan kasi kaya nga tayo nagkakaroon ng problema sa pagpe-pray at wala tayong interest. Siguro yung problema natin dahil hindi natin alam manalangin. Pangalawa, wala tayong interest sa pananalangin. Kasi yun nga, nahihiya tayo, na-awkwardan tayo. So pag Kristiyano ka, kailangan ano mo to, tawag nito, ito isang data mo.
kailangan nakadikit to sa'yo at lifestyle mo na to siyang ginagawa. So, ako nga praise God dahil sa nakikita ko yung mga dating mga hayahay lang nung wala pang pandemya, wala pang pandemic, yung mga walwal boys na kilala ko nun, talagang hindi sila ganun ka prayerful ng mga tao, parang happy-go-lucky lang sa buhay. Pero nung na-experience nila yung epekto ng pandemya, nagkakaroon sila ng mga anxiety, mga alalahanin sa buhay, yung mga severe anxious, ayan, natuto sila manalangin. So I hope na hindi tayo umabot sa mga matitinding alalahanin na ganyan bago pa tayo matutong manalangin. So ito po, ituturuan ko po kayo at tuturuan tayo ni Lord through His Holy Spirit kung paano tayo mananalangin sa apat na kapamaraanan. Meron po tayo acrostic na acts. Ito po yung tinatawag nilang acts prayer. So, yung iba siguro familiar na kayo dito. So, ayan. May apat po tayo. So, it doesn't matter kung magkabali-baliktad siya. So, ito lang po yung gusto kong sabihin. Wala pong tama or mali sa pamamaraan ng kung paano ka manalangin, diba? Walang tama or specific na kung paano ka manalangin. So kasi meron talagang yan tawag nito, kung ito ay nasa puso mo at lalo na kung kilala mo yung pinagpe-prayan mo ay masasabi mo. So walang tama o mali, tamang lugar or maling lugar kung saan ka kung saan mo ikatututo ang pananalangin. So at least dito sa gantong pamamaraan, ito ay approved pattern mula sa ating Panginoong Hesus kung paano tayo mananalangin. So meron po tayong acts na acrostic. Our first point is adoration. Yan. So, adoration. Ito po yung unang punto. So, mababasa po natin siya sa verse 2. Sabi dito, so he said to them, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Ayan. So, dito, acknowledging the presence of God. So, we have to acknowledge, we have to worship Him, we have to put God in right place, in right status. So, kailangan na ilagay natin yung sarili natin sa right position, sa right place pag lumapit tayo sa trono ng Panginoon. Una sa lahat kasi siya ay tawag nito, siya ay banal, tayo ay makasalanan, di ba? So, i-acknowledge natin, He deserve praise, He deserve worship. So, mahalaga na i-adore, i-declare natin kung sino siya sa buhay natin, di ba? He is sovereign, He is sovereign God, He is our creator. Yan. So, i-acknowledge natin yung kung sino si Lord. Deserve niya yung worship, deserve niya yung praise. Kailangan i-exalt natin yung kanyang pangalan. You have to adore God. You have to praise God for He is, and worship Him for His greatness. Kailangan mo isipin na ang Diyos ay nasa kanyang trono. Ayan, napakahalaga nun. At ikaw ay nasa lupa lamang. So, ito ay pagbibigyan natin ng respeto sa Kanya. So, kailangan i-adore natin ang Panginoon through our worship, di ba? Through our praising to Him. Ayan. We have to adore God, yun pagsamba or pagpupuri sa Panginoon. Mahalaga yan ng as adoration natin sa Kanya. And second, ayan, confession.
Ayan, mababasa natin siya sa verse 4. And forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted to us. Ayan. So, dito naman, this one is very important. At sa pagising pa lang natin sa umaga, ilang kasalanan na ang pwedeng pumasok sa isip mo, lalo na pag hindi tayo nagbababad sa presensya ng Panginoon, hindi tayo nakakabasa ng salita niya. So, maaring makontaminate ng kasalanan yung ating isip, yung ating puso, diba? So, napakahalaga na mag-confess tayo. Kasi may mga bagay na sinasadya man o hindi, consider na kasalanan yun. Nakita mo man, naisip mo man, lalo na kung ginawa mo. Diba? Kung nag-commit ka sa isang kasalanan. So, hindi naman porket naging Kristiyano na tayo, excuse na tayo na sa paghingi ng pananalangin, 'di ba? Kasi meron ka pang flesh 'di ba? Yung flesh mo hindi maganda yung mga minsan ninanasa niya. May tendency talaga na ikaw ay gugulong sa kasalanan. Ikaw ay maglulupasay, maglulublob sa kasalanan. So you have to confess God. Dahil si Lord ang masigit na nakakakilala sa iyo. At kailangan na through your confession, pagpapakita mo lang din na si Lord ay holy talaga siya at ikaw ay sinner, 'di ba? So, kailangan mong humingi ng kapatawaran sa Panginoon. You have to confess kung ano man yung kasalanan na nagawa mo. So, sinabi doon sa 1 John 1:9, 'di ba? If we confess our sins, He is just and faithful to forgive us, to cleanse us from all unrighteousness. So, willing naman si Lord na tayo ay patawarin. Tayo ay pakalinisin mula sa ating karumihan, sa ating mga ginagawa. So, di po tayo exempted sa mga kasalanan. Kasi may tendency talaga. As long as meron ka pang flesh, pwede ka pang magkasala. So, you have to confess your sin. Kung ano man yung ginawa mo na against sa kalooban ng Panginoon. So, yun po yung ating pangalawang puntos. Tandaan po natin tong acrostic na to. Adoration, confession, and our third point, ayan, thanksgiving. Ayan. Thanksgiving. Tell God, thank you for His work in your life. Ito, babasahin natin doon sa verse 2, yung part na B. Your will be done on earth as it is in heaven. Ayan. You have to thank God kung ano yung mga ginawa niya sa buhay mo. Sa mga nagdaang taon, sa mga pagsubok na naranasan mo, na ikaw ay na-overcome at praise God, buhay ka pa, di ba? Kasi yung iba dahil hindi na na-overcome, di ba? Dahil hindi sila guided ng word of God, na salita ng Lord, talagang hindi sila umabot sa COVID. Hindi sila umabot sa buhay ngayon, di ba? Kailangan pasalamatan, kailangan mo bigyan ng pagpapasalamat yung mga ginawa, yung mga blessing, lalo na yung mga blessing na dumating sa iyo, 'di ba? Kung iisipin mo yung buhay mo noon, 'di ba? Yung talagang wala kang makain, 'di ba? Yung talagang nagdidildil ka ng asin noon, 'di ba? Yung talagang hirap na hirap ka noon sa buhay noon. Kailangan mo tignan yung ginawa ng Lord, yung work ng Lord sa buhay mo. 'Di ba? Yung kung gaano siya naging ka-faithful sa iyo, natulungan ka niya for your eternal temporal concern. Sa mga temporal na concern mo, tinutulungan ka ng Panginoon. Sa mga necessities mo, tinutulungan ka ng Panginoon. Yun nga, at sa mga pagsubok na pinagdaanan mo at na-overcome mo, na ikaw ay talagang pinatibay na rin, 'di ba? You have to appreciate God for He has done into your life. So,
i-appreciate mo yung si Lord na yung matindi yung mga kasalanan na ginawa mo noon, 'di ba? Kung gaano siya ka-merciful na Panginoon sa buhay mo. So, at kung gaano siya ka-gracious sa buhay mo, 'di ba? Na kahit nagkakamali ka, kahit minsan sinasaktan mo yung si Lord sa ginagawa mo, ah still merciful siya sa iyo na hindi kanya pinarurusahan sa mga ginagawa mo. So, and yung gracious ng Lord sa buhay mo na you you earn something that you don't deserve, 'di ba? Binibigay niya sa iyo. Even hindi mo deserve 'yan kasi kung ibibigay lang din naman ng Lord yung deserve natin, 'di ba? Talagang deserve lang na natin lumangoy sa dagat-dagatang apoy, 'di ba? Na lahat tayo ay mapasa impyerno at lahat tayo ay makaranas na sobrang bigat na hindi tayo makaka-escape. So, we have to thank God sa mga kapayapaan na nararanasan natin. So, ito yung pagkapasalamat natin sa Panginoon. So, acknowledge Him. Whether nakakaranas ka man ng hindi maganda ngayon, di ba? Ngayon, Pastor, magpapasalamat pa ba ako sa Lord? Tawag nito, pandemya na. Wala akong trabaho, wala akong pinagkakata. Yes! Kailangan mo pasalamatan pa rin ng Panginoon, di ba? Parang hindi dapat tayo questionin ng kagaya nung pag-question ni Satanas kay Job, di ba? Kaya mo lang naman yung pinagpapala Ay kaya lang naman yan na nananampalataya sa'yo kasi pinagpapala mo. Kaya lang naman nagpapasalamat yan sa'yo kasi pinagpapala mo. Alisin mo kaya, di ba? So, dito rin matetest yung ating pananampalataya na magpapasalamat ka lang ba pag Diyos mo lang ba ako pag may blessing, pero pag wala na, hindi mo na ako Diyos, di ba? So, pakita natin sa Diablo na kahit ito'y nararanasan natin, deserve pa rin ng Panginoon natin na ang pagsamba. Deserve pa rin ng Lord natin yung pagpapasalamat natin sa Kanya. So, yun. Yun yung third point natin, thanksgiving. Balikan natin yung una. Our first point is adoration. You have to worship. You have to praise God for what He has done sa buhay mo. So, ito po ay yung talagang titignan natin dito. Balikan ko lang ng konti na mahalaga rin na mayroon tayong right theology or right tawag nito, pagkakilanlan, tamang pagkakilanlan sa Lord sa pinapanalangin natin. Kasi mahalaga yun na yung pinagpiprayan mo ay kilala mo. Yan. Kilala mo si God. So, hindi mo naman siya fully makikilala dahil limitado lang din tayo na tao para makilala natin ang Diyos. So, yun. Our first point is adoration. Second is confession. Diba? Humingi ka ng kapatawaran sa iyong pagkakasala. Third point is thanksgiving. Pagpapasalamat. And first point, this is our favorite part. Supplication or yung paghingi natin sa Panginoon. Ayan. You can ask God for your specific requests. Healing man yan, di ba? Or guidance, financial, emotional, relational concern. So, you can ask God. Kung naman yung concern mo sa buhay ngayon, kung saan ka nag-struggle, pwede kang magsabi sa Panginoon. Because sinabi doon sa 1 Peter chapter 5 verse 17, cast all your anxiety. Lahat tayo ay possible na meron tayo anxiety na dinadanas. Kasi wala naman exempted yan Pero yun nga lang, may confident tayo bilang anak ng Diyos na tayo ay makalalapit sa Kanya at makatatawag sa Kanya sa mga pangangailangan natin, makahihingi sa Kanya ng ating mga pangangailangan. Ayan, you can ask God whatever na concern mo sa buhay mo. Kung ikaw ay nakakaranas ng sakit, kayang-kaya pagalingin ng Panginoon.
Kung ikaw ay nakakaranas ng confusion, so hingi ka ng guidance sa Lord na, Lord, ano ba yung dapat kong gagawin? Lalo na yung ibang mga nagtatrabaho talaga na matagal na tenga, baka wala nang babalikan trabaho, di ba? Hingi ka ng guidance sa Lord na pwede na ba ako mag-change career, di ba? So tutulungan ka naman ni Lord eh. And then yun sa financial, our God is God will provide. Nagpo-provide ang Panginoon sa mga pangangailangan natin. So sampalatayanan natin, and you can ask God. Sabihin mo specific kay Lord na yung concern mo. And lalo na sa mga relational concern, talagang may mga conflict na nangyari, 'di ba, sa buhay nyo, 'di ba? Pwede mo i-concern sa Panginoon 'yan dahil our God is the God of order. Ang Diyos natin, Diyos ng kaayusan, na hindi niya, ang Diyos natin, Diyos ng kapayapaan, na hindi niya pa hahayaan yung anak niya ay hindi niya hahayaan yung mga umaasa sa kanya na makakaranas ng mga kabigatan. So you can ask God. Yan, ito sa supplication, manghingi ka kay Lord, di ba? Dahil ang nanghingi kay Lord ay hindi, ang kumakato kay Lord ay pagbubuksan niya, di ba? Ang lumalapit kay Lord ay pagbibigyan niya yan, di ba? So medyo nababanggit ko na yung sa susunod kong topic. So series kasi ito eh, yung ating pinag-uusapan about sa prayer. So supplication, so sa paghingi, ito lang yung isang concern na alamin natin and check natin yung ating puso if yung hinihingi ba natin is may right object, kung anong klaseng objective bang meron ba nito, or ano ba yung motive natin sa paghingi. Kasi may kinconcern din si James dun sa kanyang book na pag nanghihingi tayo sa Panginoon, alamin natin yung motibo natin. Pag mali yung motibo natin, yung tipo bang, Lord, sana po mawalan siya ng trabaho, sana po masunog yung bahay nila, Lord, sana malugi yung business niya, Lord, sana mamatay na siya, di ba? Mga ganong so baka mali yung prayer mo ba, yung mga ganyang klaseng prayer, rejected yan kay Lord. Sabi nga, wag umasa, di ba? Lalo na yung mga selfish ambitious, di ba? Yung kung ang prayer mo ay laging patungkol sa iyo, di ba? So hindi naman masama na humingi ka ng prayer kay Lord or ng request kay Lord para sa sarili mo. Yan. Ang maganda lang, alamin mo lang yung motibo kung bakit ka humihingi sa Lord at anong klaseng ano yung motibo mo sa paghihingi mo kay Lord. Ayan. So I hope sana nakatulong itong apat na bagay na to. Tandaan po natin yung Acts. A for adoration, and C for confession, T for thanksgiving, and S is for supplication. So tandaan po natin yung Acts prayer na to. This one is an approved pattern na tinuro ni Jesus Christ, lalo na kung ikaw ay di mo alam manalangin, di ba? So ito yun, walang masama kung bali-baliktad. Ako personal opinion ko lang na minsan parang gusto nga unahin yung confession, di ba? Kasi pag tayo ay makasalanan, so lalapit tayo sa Lord na banal. So kailangan humingi muna tayo ng cleansing sa Kanya. For me lang naman yun. So kahit bali-baliktarin mo yan, walang problema diyan. So pero ang the best diyan talaga yung unahin mo rin na i-worship mo si Lord as sa order na ito. Humingi ka ng i-worship mo si Lord, i-adore mo si Lord, i-confess mo yung kasalanan mo, magpasalamat ka, and then supplication. So napakalaga din na minsan pasalamatan mo na yung pinagpe-pray mo bago yung supplication, 'di ba? Isa kasi yung alam mo yun, yung late kasi tayo ma-appreciate, 'di ba? Kailangan pangyarihan muna, kailangan ma-achieve muna natin bago natin pasalamatan. So
concern niya ni Paul. Kaya pag may pinagpe-pray ka, pasalamatan mo na. Because you are forcing God na ma-achieve mo or ma-attain mo yung pinagpe-pray mo sa buhay. So yun, I hope nakatulong itong 4 na bagay na to na paraan kung paano tayo mananalangin, kung paano tayo mananalangin sa Panginoon. Ayan. So ayan, tandaan lang natin na napakahalaga po ng prayer sa atin, lalo na sa ating mga mananampalataya, lalo na sa sitwasyon natin ngayon na talagang lahat tayo ay equal po na nakakaranas ng walang mayaman, walang mahirap sa sitwasyon natin ngayon. Dahil pag tinamaan ka ng sakit, 'di ba? Pwede kang burahin dito sa mundo. So kaya napakahalaga talaga na tayo ay magpakumbaba, tayo ay magpasalamat sa Panginoon, tayo ay humingi ng guidance sa Kanya, tayo ay laging manalangin, laging makipag-usap sa Lord, 'di ba? Magkaroon tayo ng conversation sa Lord, 'di ba? Sa pamamagitan ng Kanyang word, 'di ba? Tayo ay nagsasalita sa pananalangin, ang Lord ay nagsasalita sa pamamagitan ng Kanyang mga salita or sa Word of God sa Bible. So napakahalaga po yan. And now bilang application po na kung may mga concern tayo ngayon, doon po tayo sa supplication, 'di ba? Humingi tayo sa Panginoon kung ano man yung concern natin. Maaring ikaw ay nakakaranas ng kabigatan sa buhay or peace. In the name of Jesus, makaranas ka rin ng kapayapaan dahil siya ay hari ng kapayapaan. And kung nakakaranas ka ng kahirapan sa financial, then I pray in the name of Jesus na maranasan mo yung financial breakthrough dahil pangako ng Panginoon yan, yung mga ibon nga na hindi nagpapagal, 'di ba, ay hindi niya pinababayaan, na ikaw pa kaya na mahalaga sa Diyos, na ikaw na tao na higit na mahalaga kaysa sa mga ibon. So ayan, kung ano man yung nararanasan mo in healing, yan, ngayon pinagagaling ka na ng Panginoong Jesus sa mga sakit na nararanasan mo simula ulo hanggang paa. Our God is healer, dakilang magagamot ang ating Diyos. Kaya dinideklara kong kagalingan sa iyo ay maranasan mo na ngayon. And I pray, O Lord God, sa mga nakakaranas ng mga conflict or pag-aaway, Panginoon, sa pamilya, I pray, Lord, na maghari po yung pag-ibig, yung pagkakaisa, unity, Panginoon. I pray in the name of Jesus na pangyarihin, Panginoon. You are the God of order, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng kaayusan, Panginoon. And also sa aming church, O Lord God, I declare your holy name. I declare your light, Panginoon, through your Son, Jesus Christ, na kami po ay magliwanag, O Lord God, bilang asin at ilaw, Panginoon, ng sanlibutan. And I pray, O Lord God, right now sa aming sitwasyon, Panginoon, itong COVID na to, Panginoon, dahil sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, sa Philippians chapter 4 verses 6 hanggang 7, Panginoon, do not worry about tomorrow, but pray and petition, Panginoon. We petition, Panginoon, itong COVID na to, Panginoon. Ito po, Lord, yung nagpapahirap po sa amin. Lord, I hope your grace, Panginoon, ang siyang maranasan namin. Lord, have mercy on us. Kayo po yung mahabaging Diyos, Panginoon, mula sa buhay nila Abraham, Panginoon, ni Isaac and ni Jacob, Panginoon. Kayo po yung Diyos na sinasampalatayanan namin. Kayo yung Diyos na tapat simula noon
hanggang ngayon at magpakailanman. Lord, salamat po Panginoon. At ngayon, ina-achieve na namin, kiniklaim na namin Panginoon, yung mga pinag-pray namin na ito, yung mga concern namin Panginoon sa buhay, mga personal Panginoon, our temporal Panginoon, mga necessities namin. And also we pray, O Lord God, for eternal Panginoon, sa mga gusto naming ma-share Panginoon ang inyong gospel Panginoon. Salamat po, ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ayan. And kung bago ka dito sa ating video, sa ating YouTube channel ng Lifers TBI at ng Lighthouse International Fellowship sa Facebook, ay imbitahan kita sa panalangin pagtanggap upang magkaroon ka ng confident ano man yung nararanasan mo ngayon, ano man yung kinakatakot mo ngayon, and then si Lord yung magbibigay na security sa buhay mo at ng peace ano man yung nararanasan mo ngayon. Sige, sabayan mo ako sa pagpipray. Repeat after me. Panginoong Hesus, ako po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Pakalinisin niyo po ako ng inyong banal na dugo. Iniimbitahan po kita na pumasok sa trono ng aking puso at kayo po nawa ang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Iligtas niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at dalangin ko po ang inyong banal na spirito ang siyang maging gabay ng aking buhay upang mabatid ko ang inyong kalooban. Salamat po, kayo na po ang aking Panginoon at tagapagligtas simula sa araw na to at sa wakas ng aking buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ayan po. I hope may natutunan po tayo ngayon sa ating napag-usapan sa 4 na pamamaraan ng pananalangin. Ito ay acts, prayer, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Ito po yung unapproved pattern dahil ito po ay itinuro ni Jesus. So I hope nakatulong po sa atin, lalo na sa mga bagong mananampalataya at sa mga hindi mahilig manalangin. I hope meron ka ng alam, 'di ba, kung paano manalangin, hindi para kabisaduhin siya, kundi bagkos ito yung pattern or yung pamamaraan kung paano mo kakausapin ang ating Diyos. So I hope na tulungan po kayo, and may second series sa susunod po. Ito po ay series po itong prayer na to. So napakalaga po talaga ng bilang pastor po, and concern ko po sa inyo na malaga po sa sitwasyon natin ang laging manalangin ng manalangin, di ba? So, yun po, mag-ingat po kayong lahat at nawa ang pagpapala ng Diyos, ang biyaya niya at ang gabay, protection ay sumainyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Mag-ingat po kayong lahat. God bless po.